Magandang araw mga kanoli, at meron lang akong parang gustong sabihin dito sa project nila Badit, no, kung ano pa ba ang madadagdag. Kasi noong habang ginagawa pa yan ay siyempre nakikita namin or nakikita ko yung kailangan pang gawin na para mas mapaganda yung yung kwarto nila sa taas at kung paano sila magiging komportable. At ayun, habang ongoing yung construction, siyempre nagpe-pray ako na sana abutin yung ganito, abutin yung ganyan. At ngayon mga kanoli, granted, no, andyan na yung materialis ng magkakaroon ng terrace sila sa taas para kung gusto nila makarelax, katanaw ng tanawin sa labas. Halimbawa, naiinip sila dun sa taas, sa kwarto. So pwede silang lumabas sa terrace, magtanaw-tanaw, mag-imot-imot. Pwede nang gawin 'yon. At lalong mas maganda ang kwarto pabahay project natin sa kanila. Lalong mas gumanda talaga. At siyempre gusto ko pong pasalamatan lahat ng naniniwala sa team, no, kay Kuya Noli, yan, to all my sponsor, no, na nakikita rin nila yung possible na kulang pa sa kwarto nila, no, sa kung ano pa ang kailangang idagdag ay natutupad po talaga. So ayan, so habang ongoing din yung yung itong project natin kinabadit, ay araw-araw din ako nagpe-pray na sana abutin din ng pabahay yung pinsan ko. Nasabi ko nga, ang gusto sana ng pinsan ko parang repair lang, bubong lang, tapos sahig. Kaya lang may mga nasa comment section na sana raw ay yung maigaya rin sa project kong mga pabahay. Kaya lang doon kasi po ay mayroong bundok doon sa may unahan sa harapan, at doon ay nagkakaroon ng pagbaha, landslide, na umaabot nga sa kanilang bahay. At ayun, ay kaya kumbaga pinag-iisipan ko talaga kung ano ang dapat gawin doon. At pupwede naman kami doon na yun nga, buhusan namin ng poste. Pwede namin yung gawan ng poste na galing sa kalsada pa gayon, parang ganyan, tapos pupustehan namin pa ganon, yung sumagaganon ang poste para mas matibay. Kaya lang, isa ring concern ko, iniisip ko, paano pag magkaroon ng road widening doon sa kanila? Sigurado tatamaan yung bahay nila. At pag nagkaroon din ng reprapping doon, sigurado tatamaan din yung bahay nila. So hanggang ngayon ay iniisip ko kung ano ang possible na paraan doon. At siyempre tatanungin ko rin sila kung meron silang lote na pwedeng pagtayuan na hindi yung ganun na may bangin, no? So ayun mga kanuli, kung sakali ay pala rin po tayo, no? At sabi ko nga, ako na bahala dun sa yero kung talagang kaya lang bagay, pag kinabitan namin ng yero yun, pwede naman yung baklasin pag sakaling napagawan ng bahay na konkreto. So sana ay mga kanuli, no, ay pag dumating yung point or ngayon pa lang ay pinapaalam ko po sa inyo na ayun, sana ang gusto kong maisunod na project yung pinsan ko na mapaglaanan din ng pondo. Siyempre magdadagdag din ako doon. Ayan. At ano pa ba? Parang alanganin kasi ako doon sa kinakatayuan nila ng bahay nila. Parang iniisip ko kasi baka masayang pag nagreprapping or nagkaroon ng road widening. At bukod doon, meron nga doon, pag nakapunta ako doon, ipakita ko sa inyo yung bundok doon sa may unahan, sa harapan din nila na gumugo daw yun ayon sa kwento nila, tapos nagbabaha nga. So medyo delikado nga talaga. Pero yung bahay nilang yun ay 7 taon na yata yun, o 6 years na, no, na nakatayo doon, no? So ayan, papasaan din yan at aabutin din ng proyekto natin yan. For the meantime kasi ay wala pa naman kaming next project, no. So sana hindi naman kung mapagawan din natin yun ng kahit hindi kalakihan, basta lang
yung maging komportable lang sila, na lalo na yung bata, yung anak nila, na napakadelikado na malaglag nga doon dahil sa mataas, delikado. Tapos pag magagamit ng restroom, so kailangan pang bumaba sa ilalim. So ayun, pero parang malakas naman ang loob ko na lagi mag-umpisa ng mga project na ang hawak na pera ay 20,000, no? Napakarami talagang solid ni Kuya Noli. Ang dami na po nating pabahay. Alos ni na Roma bilang, hindi ko na rin maanoan yung iba, siguro mga 30 na mahigit na pabahay simula na mag-umpisa ako na mag-vlog nga, no, na napunta sa pabahay project ng mga kababayan natin na yung sakto lang ang kanilang pamumuhay, kumbaga sakto lang kumakain tapos aga, tanghalian, hapunan. So ibig sabihin, kulang ang kanilang source of income na halimbawa gusto nilang paayos yung bahay. So yun po yung yung ating nasusolusyonan sa pamamagitan ng yung mga tulong nyo. So napaka-bless talaga. Ngayon, yung mga bahay na yun, mga hindi na tumutulo, no? Nakakatulog na sila ng komportable. At ang daming kwento, iba-ibang kwento ng buhay, kung paano, tapos kung paano rin natin na-touch yung mga viewers natin, especially yung mga OFW, dahil nga sa karamihan sa kanila ay nakaka-relate talaga sa mga buhay-buhay na ating mga naiba-vlog. So marami pa tayong plano, marami pa tayong gagawin na pabahay na kasama kayo. At nag-improve na po ang mga pabahay natin. Kung dati ang dingding lang natin ay minsan ay plancha na yero, minsan ay plywood, no? Noon na nag-umpisa ako, mga ganun po yung pabahay natin. Pero although na yero na rin yung mga bubong, at saka yung iba doon ay gamit din ng kukulamber, yung iba mga gandang kahoy din, mga palot China sa Burias, no? Ngayon, talagang sobrang nag-improve na ang pabahay natin. Lalo ngayon, itong pabahay natin kina Bernadette, ito ang isa sa pinakasulid. Kasi halos lahat ng ginamit dito ay bakal na. Wala tayong ginamit dyan na para sa taas na kukulamber, sa kwarto walang kukulamber. Talagang halos lahat bakal. Kaya kumbaga, pa-improve yung natin, yung mga pabahay. Kaya nga lang, sabi ko nga, maski noon, maski ngayon, kung meron man tayong hindi aabutin sa mga pabahay nila or sa mga nagawa natin, ay sila na bahala mag-improve. Ang mahalaga naman ay magiging komportable na sila, di ba? At ang kwarto nila magiging okay. Makahiga na sila doon, na hindi sila nagsisiksikan. Kung may dumating man silang yung mga anak nila, nanay, tatay, dumating galing Maynila, ay kumbaga yung kwarto nila talaga diyan ay mga gamit na yung dito sa baba nung pinakamay-ari ng kwarto. Kaya malaking improvement. Kung talaga mayroon pa silang bisita na dumating, halimbawa kailangan ng kwarto, si Badit saka si Nona pwede naman magtabi dun sa kabilang kwarto. Kung halimbawa may dumating talaga na bisita na kailangan gumamit ng isang kwarto. At saka maluwag pa ho yung baba, na napakaluwag pa ng baba. Baka nga daw dun sila magre-repack ng ng mga paminta nila kasi nga mas presko doon. Ayan, at ayun, napaka-bless lang talaga, sobrang saya. At sa mga comment section, ang sabi ay panibagong accomplishment na naman ang nagawa. So hoping po tayo na na marami pa tayong na mapagawang pabahay na kasama kayo. At sa isang taon na kailang pabahay din tayo, no. Marami-rami rin. Kaya magandang, kasi nga kanya-kanyang kanya-kanyang content na na punta si Kuya Noli sa ganitong vlog. Siyempre pasalamat ako sa Team Pahuway, naging katuwang ng paggawa ng mga project. Siyempre yung mga idea na na pinag-anuhan namin kung paano gagawin yung mga idea. At siyempre kung baga ang isang project ay kumbaga hindi kaagad namin yan matutotal yung magkano gagastusin, magkano yung kasi nga ay dumidepende lang kami doon sa dumarating ng mga sponsor, no.
Kaya kung minsan, pansin nyo may mga abot-abot, may mga dagdag-dagdag, kasi siyempre nagdedepende tayo doon sa budget. So yun lang po, no? Gusto ko lang pong ipaalam na aabutin po yung terrace sa harapan nila, sa may ilalim ng gripo. Maganda po. Ayan. Bye-bye!